Error 12. Yan. Error 12 can be the normal signal to save APS. Yan. Kung makikita mo, nakabukas lang natin yung nakita yung problema niya. Ayun agad. Oo, ayan, yung number 12 na yan. So, nasa history siya, kaya sabi mo, Hi guys! Welcome back to MTV. So ngayon ay maaraw na, kaya nakalabas na tayo. Sobrang maulan ng mga ilang araw eh. Ayan. So ngayon guys, sa totoo lang, kaya ako hindi makalabas nung mga nakaraan. Maliban sa maulan, may problema yung motor ko. Bigla na lang siyang namamatay habang umaandar. Tapos nagbi-blink tong engine dito. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi baka daw dahil sa spark plug, ganyan. Kaya ipapacheck natin dito sa K-Works. Yan, one of the best dito sa Batangas, ang K-Works. So ayun, punta na tayo ngayon. Let's go. Sana hindi mamatay. Although pag namatay naman siya, magbi-blink. Tapos pag nawala yung blink, madali lang siyang i-start ulit eh. Walang problema sa pag-start ng motor eh. Yun ang hindi ko alam eh. Baka siguro dahil di ko pa napapalinis yung panggilid, pwede rin sigurong madumi na yung air filter. Kaya ganon. Sana maabutan natin kasi hapon na eh. Ang tanong, hanggang anong oras lang sila? Diba? Let's go. Yan. Sana talaga maambun pa. My God. Ambon ba yun? O ay, pumatak lang yung bagong car wash. Basa-basa pa yung mga nasa loob, lumabas lang. Ay. Sana mabutan natin kay Works. Let's go. Ito na ata. Asan na nga ba yun? Ay, lumampas na naman tayo. Lagi ko na lang yan nalalampas. Ito na. K-Works. Tanong muna natin. Kuya, papacheck ko yung motor ko. Papacheck ko lang yung Aerox. Sino bang pwedeng kausapin sa kanila? Wala dito yung may-ari. Sayang naman. Ayan guys, so tour ko muna kayo sa K-Works habang inaantay natin yung mechanic na nagtitingin sa motor. So ayan, meron silang tatlong lifter. So pwedeng tatlong motor sabay-sabay na gawin nila. Pansin ko kasi medyo madaming customers dito eh. Tapos ayun, kung makikita nyo, meron silang sabitan ng helmet doon para sa mga customers. Ito ay trophy ni Sir Kian. Siya yung may-ari ng K-Works.
Isa siyang karerista at pansin nyo, madami siyang mga trophy. Nagbibenta din sila ng mga parts dito at saka meron din silang parang sariling oil nila yun, yung binibenta nila na yun. So ayan, may mga iba pa silang mga oil na branded. Tapos sinagyan yung suit niya, ayan. And then, mga pictures at yung mga gamit nila dito. Hindi lang ako familiar kung anong mga tawag dyan. At dumating na nga yung mekaniko natin. So, itanong natin yung pangalan ni Kuya. So, Kuya, ano pangalan mo? Kim? So, ayan Kuya, namamatay siya habang umaandar. Tapos, kahit ano yun kahit mabilis. Saan na lang muna natin ang diagnostic tool para makita natin kung may error yung motor. Then, Okay. dun tayo mag-uumpisa mag-check. Okay, sige. Kasi lalabas naman niya kung may error yung motor mismo. Oo, tapos papalinis ko na din pala Kuya yung sa panggilid. Pasabay na lang. Kuya, okay lang ba i-explain mo sa akin mamaya kung ano yung ay, ayun. Kuya Kim daw ang mag-aasikaso ng ating Aerox. So, umpisahan na ni Kuya Kim ang pag-check ng ating motor. Kung sakaling kailangan palitan ko yung medala na. Ayan yung diagnostic tool na gagamitin mo kayo. Para makita natin yung accurate na problema ng motor. Hindi tayo manghuli. So, ayun guys, yan ang one of the reasons bakit dito natin dinala yung Aerox natin kasi kompleto sila ng gamit. So, kalimit ang issue ng ganito pagka namamatay ng ganun. Tapos high speed yung motor. Ayun, nag-error siya yung sa crankshaft positioning sensor niya. Ang una, pagka nararamdaman mo yung gano'n, ang una namin i-check kasi talaga kung sunod yung socket no, sa yung sa CKT niya. Pagka sunod yung socket, ginagawa lang, inaayos lang, nire-repair lang. Yan yung ginagamitan ng mga ads ko, kung alam mo yung ads ko. Yun yung ginagamitan niya sa RS12. Pagka sunod yung socket. Then, second step, pagka nagawa na yan, tapos ganun pa din yung nangyayari, hindi nakakatay pa din. Kalimitan talagang nasisira. Yung CKT mismo, kung tawagin nila, yung nasa likod ng stator, yun kasi yung pinaka-starter nitong Aerox. Eh, yung pagka kasi yung nangyayari sa motor natin, yung pag nasira yung socket ng CKT, pag nag-short circuit siya, tapos nag-grounded na, nasusunod na, hindi na talaga siya na-start. So, yung sa'yo kasi, ang issue kasi, pag namatay, nag-i-start ulit. pa din. So, may possibility na yung CKT yung sira. Then, titingnan na lang natin kung may error 12 dito. Pagka dito sa diagnostic mo, error 12 dyan, i-check natin muna yung socket. Then, pagka okay yung socket ng mo, so may possibility yung CKT ng motor mo yung sira. CKT. Ano ba nagiging cause? Bakit nasisira yung gano'n? Lahat naman ng na yes, may wear and tear talaga siya. Hindi natin alam kung kailan talaga siya darating sa point na masisira. Pero ngayon kasi naglalabasan yung issue na yan. Yung mga version 1 na Aerox, yung kalimitang problema ngayon, error 12. Error 12. Yan. Error 12 can receive the normal signal to CKTS. Yan. Kung makikita mo, nakabukas lang natin yung nakita yung problema niya. Ayun agad. Oo, yan, yung number 12 na yan. So, nasa history siya, kaya sabi mo, yan nasa history codes, kaya sabi mo, pagka namamatay, na-i-start mo ulit. Pero sa current codes, wala siyang problema. Then, isa-check natin yung socket nung CKT mo. Pagka okay yun, direct pa tayo din sa CKT, yung CKT kasi, wala kami dito. Ubos kasi nga, daming motor na yun ang issue, kaya rekta palit agad. Pero more or less, magkano inaabot yung gano'n? Yung original, wala pa siyang 2,000. Mura lang siya. Kaya lang, paano gagawin natin if ever na ayun yung Ang gagawin kasi natin, hahanap muna talaga tayo. Hahanap muna. Para may ikabot dito. So, parang pwede ibabalik ko na lang siya. Kung may makita ka naman na shop din na pinagkakatiwalaan mo, pwede mo sa kanila ipagwalik. At least ngayon, alam mo na yun yung problema. Ayun, sabi mo nga, kasi na-erase naman yung problema yung yan. Pero pagka dumating yung time na nangyari ulit, mamatay, check engine yan. Tignan mo kung may lalabas na number 12 sa dashboard. Diyan na. Pagka may lumabas, yun na talaga yung problema niya. Pero yun lang naman talaga yung problema.
Okay. Number 12 lang walang iba na Naging may- issue. Ito lang natin, start lang natin. Ayan, normal naman yung idle niya. Kung makikita mo, 1.6. Lahat ng ng parameters niyan, andi dito. Ito. Nasa medyo na, sira na siya. Oo. So dyan, itong mga parameters ng yan, yung engine RPM yan, 1.6. So normal naman yung RPM ng motor mo. Then yung engine temperature, 51 degrees Celsius kasi medyo malamig na yan. Eh. Pero yung reference value talaga niya, kailangan 60 to 80 lang. Pagka lumampas na ng 80, doon nagkano yung mga nag-overheat. Tapos vehicle speed 0 kasi di ba natakot. Battery voltage, okay din naman. Yan, yung TPS volts, okay din, 0.64. Then yung degree, ito, TPS angle, dapat talaga lagi 0, 0 yan. So okay naman siya lahat. And yung injection duration, tsaka yung ignition timing. Then check lang natin yung socket. Basta okay yung socket na yun. So yun na yung problema ng motor mo. Yung CKP na mismo. Okay. CKP na mismo. Yun ba yung nilalagyan ng sinasabi mo kaninang Adpro? Yung socket na. Yung socket yun. So, iba pa yung sa CKP. Diba? Yung CKP, yun yung nasa likod. Nasa likod nun. Hala. Kailan ko pa yan mapapanagay? Kailan kayo magkakaroon, kuya, if ever? So stocks kasi, nag-aantay lang din kami dumating yung stock ng kasa eh. Hindi namin wala. Sa Lipa pa ata meron. Ganito. Ito mismo. Ito mismo. Ito nasa stator na to. Ganito okay. yung itsura ng CKP. Ito kasi pang version 2 kaya medyo mahaba. Okay. Pero okay din, halos parehas lang naman. Mas mahaba lang yung sa version 2. Yung setup natin, yung socket mo to, yung tunog yun sa'yo, then yung pagka okay to, dito na, red pa nandito kasi sigurado. Yun na yun. Saan yun, kuya? Sa ilalim yan? Yan, ang CKP yan. Hindi pa natin kita ngayon, baklasin muna natin to para mas maliwanag yun. Guys, ang laki daw ng possibility na CKP yung problema nito. Okay din tong shop nila kompleto. Sila yata yung pinaka-kompleto dito sa Cuenca. So, ang next na gagawin ni Kuya Kim is i-check niya yung kung sunog yung socket nung CKP. Kung mapapansin nyo, nahihirapan si Kuya Kim na tanggalin yung yung sa may stator. So, nakailang gamit pa siya ng iba't ibang impact dyan kasi bawal daw pilitin kasi nga luluwag daw yung thread nun and masisira. Sabi niya kukuha daw siya ng mas malakas na impact kasi hindi kaya nung pangalawang ginamit na. So, pangatlo na to. Yun, sa pag-unat ng mga kami talaga ng special case. Kompleto talaga kayo dito, kuya. Hindi man po namin masasabing kompleto, pero pag special tools, dahil talaga kasi provide namin. Kasi napakahirap gumawa pagka kulang yung tools. Oo. Kasi yung ganito, pagka nasosobrahan, pag nasobrahan na sa power ng na hindi natin muna lang pinarin. Medyo delikado. Yun.
malawang na. Pidot lang natin kung madumi. Kasi yung sa mukha ko talaga, yung makikita mo, malinis talaga yung sa So, possibility talaga na sira na yung CVT. Oo. Pwede pala yun, error 12 na hindi nakalagay sa dashboard, no? Pwede siya kasi yung sa version 1 kasi. Minsan, pagka nawala na yung problema, nagdo-normal na. Pero hindi siya kagaya sa mga sa ibang version na pagka nagka-problema yung motor, walang problema, nandun na siya sa dashboard, naka-as-is habang naka-check engine pa yung motor. Pero pag nag-normal ulit, pag nawala na yung yung engine, kumbaga, okay lang ano yun, nangyari, nasa history na siya. Sa Karen. Okay. Pero hindi ko napansin yun na may lumabas. So, pero nung una pa lang, meron yun talaga. Kasi yung sa ibang motor, yung sa ibang Yamaha, kagaya nung sa mga M3, sa MIUI 125, MSI 125, pagka-check engine sa kanila, yung ang binibilang naman, doon makikita mo sa blink sa engine indicator. Check engine indicator. Tapos yan, ito. Ito yung CKP mo, so medyo madumi na. Ito, hindi ko talaga siya ma-distinguish kung paano siya nasisira. Kasi napakahirap sabihin sira yung isang item kung mukha naman siyang Maayos. Kaya talagang doon na lang din ako ha. Sa mechanic. Base kung anong sinasabi ng yung diagnostic tool. Kasi kaya na-invent yung diagnostic para dito na. Ano sinasabi ng diagnostic, yun na lang yung sinusunod namin kasi nakikita naman lahat. Then, yun nga, gaya kami sabi ko kanina, ito, so ayos yung sa'yo dito, so ito lang naman yung kadugtong yun. Then, error 12, CKP ito, ito yung CKP. Then, ito na lang yung papata natin sa susunod na pag nakahanap na tayo ng pyesa. Part 2 na. Pero kung halimbawa, kuya, kasi hindi pa natin napapalitan, kung gagamitin ko siya, hindi ba delikado? Or ano bang mga possibility na mangyayari? Ang problema kasi namamatay nga siya. So, delikado na talaga siyang gamitin. Kaya ang kailangan, makahanap na yan ng pamalit. Kung pang-testing kasi, wala kami kasi mapapahiram ng pamalit. Kasi, yung race bike namin, tatlo, puro Aerox talaga siya. Kaya kailangan din talaga. Yun, tapos ngayon, dala nila pa sa karera. Then, kailangan lagi ka talagang may ganito. CKP, okay. Hindi naman, madalas siya masira. Pero yun sa'yo, napakabata 9,000. Kaya nga para nasira agad. Ganun yun. So, okay naman siya lahat. Wala naman tagas yung oil seal niya. Then, ito, medyo madumi lang. So, kung lilinisin kasi natin, magdodoblo ka pa rin dito. Sige, okay lang kahit huwag muna. Natin yun. Tapos, mahalaga na check na. Okay naman to. Okay yung sakit mo dito. So, ito na talaga. Hanap na lang muna tayo. Ang pangalan. So, abangan nyo sa post ko ng vlog niya. Yun, natapos din tayo, guys. So, ang problema daw ng aking motor ay CPK. Yung nasa likod ng stator ng motor. Ang problema ko ngayon, wala sila nung pyesa na yun. Kasi parang madami atang nagkakaroon ng ganung problema na pumupunta sa kanila. So, naubusan sila ng stock. Kaya pinalinis ko na lang yung CVT kasi matagal naman na rin hindi nalilinis. Tapos, ngayon, ang gagawin ko, maghahanap ako sa Lipa or sa ibang Yamaha branch kasi nire-recommend nila is original nga yung ipapalit kasi ganun din naman daw yun. Mas maganda pa na original na stock ang ipalit. Kaya sana makahanap ako ng pamalit bago tayo or bago yung araw ng charity ride para makasama ako kasi delikado daw na ilong ride na to. Ayun lang, guys. Nagutom ako doon, medyo matagal paggawa. Thank you kay Kuya Kim, masyado siyang knowledgeable. Kaya nakakatuwa. Marami siyang na-share sa atin na information. So ayun lang, shoutout sa K-Works.